Okay, so ngayon, dahil patok na patok dyan. Patok na patok yung ating first solo natin yun in a long time na walang guest. Yung last natin, yung yung April Fools tayo na mag-end na yung podcast. Oh my God! Ang tagal na nun. Yeah, that was Wala, 30. March pa yun. Ang tagal na. Oo. So, yung last episode natin ay travel memes nung travels namin sa Bangkok and Africa and sa Jiangnan. Sa Jiangnan. Yung next ko, so nitong weekend, nagpunta kaming Jiangnan, yung hot pot. Ang daming ang dami nating views. Akala namin kasi kapag kami lang na walang guest, di kayo... The feeling ko yun. Feeling ko dahil kalahati ka. Kaya parang... feeling ko this time ako naman yung kalahati. Alam mo, sorry minsan dito, gagawin ko, tatayo ako pa minsan-minsan para i-check ko yung video. Baka mag-stop na naman yun sa 19. Oo nga, check ko. Wait lang. Okay pa. Wala ka ba kasama recording dyan? Pa. Wala ka ba kasama? I see. Ayoko namang abala po. So ngayon, gagawa kami ng travel memes ulit. Pero... Oh my God! Ano yung nalaglag? Yung laptop? Ay, yung cellphone? Cellphone. Sorry. Okay, so today, ang gagawin natin, parang a different version of the travel meme. So, magbibigay kami ng, gawin nating recurring series. Uy, ginawa recurring series agad. Parang nakailan naman na tayong travel memes talaga. Oo, pero ito parang 1,000 things you should experience or travel to before you die. Tapos kinabukasan, nag-crash yung airplane. Pero yun, magbibigay kami ng mga napuntahan na namin, mga na-experience na namin na sana matry nyo once in your life. Ay, try nga natin yun, 1,001, tapos i-countdown natin kung nakakailan na tayo. Gawin natin literal. Baka hindi natin matapos may kung 1,000. Baka baka 30 lang. Hindi, feeling ko sige, natin, i-goal natin 1,001. Sige, 1,001 things or travel destinations or travel experiences to try before you perish. Inubo. Oh my God. Ay, okay. Sige, GG. Mag-hi muna tayo sa this is a surprise live recording. Yes. So, minsan, actually, yung tagal na natin hindi nagsa-surprise live recording. So, yung surprise live recording, ang nakaka-experience yan, mga VVIPs natin. Hello sa VVIPs natin. Tapos ngayon, 12:51 PM kami. So, lunch break. So, ilan tayo dito? 93,000 tayo ngayon sa live recording. So, if you want to be part of our live recording, punta kayo sa angwalangkwentangpodcast.com. That's angwalangkwentangpodcast.com and doon kayo makakapag-subscribe to be a VVIP. Tas, available din doon yung mga merch namin. Available pa rin yung merch natin na may mug, merong Santa John's na kandila, merong bag, may tumbler. Tapos, available pa rin yung Kaeme t-shirt from Linya Linya. Yes. So meron ako nakita na pero sold out na daw yung iba eh. Talaga? Oh my God, pwede na tayo mag-retire. May nakita ko nagpabili na sa New Zealand siya, ganyan. Oo nga, galing papuntang Auckland. Is it Auckland or Auckland? Depends where you are. Siguro sa Cubao, it's Auckland. So yun, so hi sa mga natin, ang dami natin dito. Thanks guys. Pakilala muna tayo. Ako si JP at natutuwa ako na pumalo sa Takilya yung episode na dalawa lang kami nito net. Kasi for the next 3 months, wala na kaming guest.
Ako si Tonet at kinancel na namin si Milo tsaka si Ina tsaka si Noah for September. Kasi kami na doon. Kasi kaya naman pala namin. Hindi kami confident kasi dati. So, ayan, i-ano na natin. I-push natin na as much as we can. Ang mga next natin, yung mga food trip na tayong dalawa lang. Yes. Naaya ko nga si JP doon, napakatamad. Today, sabi kasi food trip kami today. Yun yung gagawin namin episode today. Walang bagyo-bagyo. Tayo ay mga public servant. Tayo ay mga public servant. So, wala naman tayong masasave na buhay kapag nag-record ng food trip today. Sige, go. At ito ang Walang Kwentang Podcast. Watch it first on YouTube. Yes. Subscribe, like, and subscribe sa Walang Kwentang channel. Okay, G. Sige, start natin. So again, maglilista kami ng tig-dalawa na 4 out of 1,001 travel memes to experience before you become Teggy. Before you perish. Ikaw muna. Go. Ito sa Bangkok. Ay, naghanda agad. Oo, nag-research ako kanina. So go. Dahil yung last... Favorite mo talaga yung Bangkok. Actually, favorite ko din yung Bangkok. Sarap pagkain. Parang siya na yata yung pinakamalaming beses ko napuntahan, Bangkok. Tsaka yung pagkain nila, well, ang hirap kasi minsan dahil nga di rin ako masyado mahilig sa maanghang. Tapos yung minsan yung not spicy nila maanghang pa rin. Yung mga ganun. Mahilig ka ba sa maanghang? Hindi ako mahilig sa maanghang. Pero ang sarap ng mga, parang pili lang yung mga kinakain ko maanghang na parang kung hindi talaga sila available sa Pilipinas, kailangan siyang ma-experience ganyan. Yes. So nung yung last episode kasi natin wala akong na-share na na mga pagkain. Puro shopping lang. True to yourself? So, mag-share yan bang short mo sa ano yan? Ay, to? Sa Vietnam. Vietnam. Ang ganda ng, nito. Sa mga binili natin. Ang ganda ng tatak nito. A glimpse of beauty. A glimpse of beauty sa compound garment. Check nyo guys, ang mura lang nito. Ang ganda ng compound garment, pang siya. If bet nyo color black, kung black yung aesthetic nyo. Walang kulay kasi, yung mga doon. Masyado. Actually, marami sa Vietnam na lang. Nasa muted. Mga black, gray. Actually, kaya mas bet ko ang Bangkok in terms of fashion. Kasi mas may kulay sila. Oo. True. Mas maraming may kulay. Ayun, anyway. Na-i-compare pa doon. Tsaka yung sa mas masarap kasi mag-shopping talaga sa Vietnam kasi mas mura. Mas mura yung damit kaysa sa Bangkok. Sobrang mura guys sa Vietnam. Super mura. Yung may mga dress doon na na parang hindi siya yung RTW style. Pero parang as in design talaga siya ng nasa 800 pesos. Local designers. Kailangan lang talaga matyaga ka maghanap. Ano yung pinuntahan natin na sobrang daming floors? Nakalimutan ko yung pangalan ng building. Pero nandun yung, letter N? New Playground. Ayun, New Playground. New Playground, New Playground yung maraming stores. Yung nasa baba. Li Tu Trong. Yun, Li Tu Trong. Ganun. Li Tu Trong. 26 Li Tu Trong. Yes. Marami yan. Nandyan yung Li Bei. Yung mga pambabae yun yung Li Bei. Yung Li Bei, sobrang ganda ng mga selection sa Libay. Kaso nga lang, pang 22 yung bewang, te. Gigigil ako. So, kailangan ilan ba bewang mo? 23. Sayang. Isang hindi ka siya. Yung sa arms ba yan? Yung 23? Ayun ka. Ayun ka. Go. Ano na yung Bangkok? Ayan, yung sa Bangkok. So yung mga share ko mga pagkain. So nakailan na tayo doon kanina. Kasama pala. Ito yung una. Ito yung kinainan namin bago. So parang food, ito, number 1 mo, food in Bangkok. Try food in Bangkok. Yes. Kasi parang walang point kung hindi ka kakain sa Bangkok. Parang, parang kung ang pinunta mo lang doon ay shopping, mag-mall, ganyan. Parang, bakit ka pa nag-Bangkok kung hindi mo ito try yung pagkain nila? Ito na. So ito yung kinain namin bago kami umalis. As in last dinner namin. Yung Polo Fried Chicken. Nakakain ka na dito. Ano yun? Hindi ko alam yan. Siya? Polo Fried Chicken. As in Michelin na
may Bib Gourmand sila. Ano yung Bib Gourmand ba? Ano yung Michelin? Ano yung Bib Gourmand? Sige, Tonet, ano yan? Kasi mas matagal ka na sa industriya. Mas alam mo ito. Actually, nung una ko na isa yun sa mga amats ko dating Michelin. So, may tinatawag guys na Michelin star. Tapos ito yung binibigay sa mga restaurant. Ang nag-grade naman ay yung group of Michelin. Yung Michelin, yes. Siya yung tire company. So, 'di ba parang nung umpisa parang weird na bakit isang tire company yung magbibigay ng Michelin star sa mga outstanding na restaurants. Pero connected pa rin naman kasi travel. Parang you need to travel from one spot to another, drive from one spot to another. So, Michelin star. So, dati amats ko yan, yung sa isang city, Michelin star restaurant. Magta-try ako ng Michelin star na restaurant. So, yon, ang pinakamataas na pwedeng mabigay ay 3 stars, 1 to 3 stars. Tapos parang aning talaga yung mga restaurants dyan na makakuha ng Michelin star and to keep the stars. So yung Bib Gourmand naman, ikaw naman yung Bib Gourmand. Yung Bib Gourmand, so yung may mga 1 to 3 stars, sila yung mga tasting menu, yung medyo mahal. Yung Bib Gourmand, Fine dining. Yung Bib Gourmand, sila yung mga abot kaya, tipid, ganyan. Actually, maraming may Bib Gourmand, kahit sa sa food court sa mga mall, nakakagulat. Food market, street Ang galing. Pero itong Polo Fried Chicken, siya, Bib Gourmand, from 2019 to 2024. Kasi nakapaskil yun sa labas ng pintuan nila. Ganyan. Ang in-order namin, nilista ko talaga Yung in-order namin, grilled, yung mga must try talaga. Grilled pork neck, half fried chicken, papaya salad with dried shrimp, tsaka fried curry fish cake. Tapos lang to? Mura lang. Sobrang mura. Kasi parang nasa lang siya. 400 to 500 yung range. So that's... Ganun, 600 to 700 pesos. Ganyan. Pero 4 dishes. Ang power. Ilan kayo? 2. Dalawa kayo? Oo. Okay. Nakakatawa nun kasi dun sa likod namin, parang nung dumating kami, pasara na sila. As in, 9 p.m. kasi yung closing. Pero dumating kami 8:30. Ay, 8:45. So parang pasok pa naman, pero kasi nag-last order na pala, ganyan. Parang yung manager, di namin sure kung siya yung owner o yung manager. Parang, well, naawa siya sa amin kasi parang... Ba't tayo masabihin yung awa? Hindi ko mahanap yung tamang adjective Naawa siya sa amin kasi umuulan tapos basang-basa kami, ganyan. So pinayagan na kami. Kasi nakakatawa kasi doon sa may couple na babae at lalaki. Tapos, dumadating pa lang din yung orders nila. Tapos meron doon, as in, ang laki ng isda na parang pla-pla. Tawag doon. Basta laki. Tapos, parang nasa lang siya, 150 baht, ganyan. Tapos akala nila, maliit lang. So, tapos naintindihan namin sa nagkatagalog yung mga ang mga shoota, nagkatagalog. Parang sabi nila. Oo, parang sabi, ay, ang laki pala, i-take out na lang natin. Pero yung na-order namin, naubos namin lahat. Ang sarap talaga niya, te. In fairness, alam mo yung Thailand, parang le-level siya sa akin sa Japan na parang kahit most of na nakainan ko, masarap. Kahit sa street food, sa night market, kahit sa 7-Eleven nila, mabubuhay ka sa 7-Eleven sa Bangkok. Totoo, true. Sa Thailand. Parang, syempre, the best pa rin yung 7-Eleven, mga convenience stores sa Japan. Pero yung sa Bangkok, ang dami nilang pagkain na masarap. Tsaka ang dami nilang iba't ibang klaseng Yakult. Meron sila dong Yakult na malaki, yung 7-Eleven. Totoo! Oo. Yung ganyang kalaki, papuntang litro, 1.5. Oo, di ba? Di ka sure. Parang feeling mo talagang lahat ng bacteria sa katawan mo wala niya. Oo, I think pang yun, soju Yakult. Manginginom pa rin. Pasok talaga. I love Thai food. Na interestingly, pag dito sa Pilipinas, ang hirap makahanap, for me ang hirap makahanap ng parang yung authentic. Pasok sa lasa na yung kalasa talaga ng Thai food sa Thailand. Alam mo, parang yung pinakamalapit na na-try ko na, yung Khao Khai. Alam mo yun? Ano yun? Hindi ko alam. Meron sa Santolan Town Plaza. Khao Khai. Thai food din. Oh. Parang yun yung pinakamalapit. Pero iba pa rin talaga yung authentic. Ang isang nasarapan ako na, hindi naman super authentic kasi, pero yung Samtay.
Samtay, oo nga. Samtay sa Tomas Morato. Hi kay Chef George. Ano nga yung mango, sa Tomas Morato. Ano yun yung... Mango sticky rice? Hindi, parang may iba pang dish na mango. Salmon and Oo, yun. mango. Yung appetizer. So, it's in Tomas Morato, guys. Yung Samtay, hindi naman siya super parang authentic na authentic. Kasi nga, Samtay lang siya. Pero grabe, favorite namin ni Dan. As in, pero ang oo nga, parang nakakailang kayo doon kada buwan. Oo, ang lapit lang kasi sa amin. Oh. So, ang mamayang kakain kami doon kasi hindi kami nakapag-celebrate ng birthday niya. Ang tip doon, guys, kasi sobrang haba ng pila. Walang biro. Kapag 7 p.m. kayo pumila, 9 p.m. na kayo makakakain. So, ang tip, guys, sa Samtay, dahil nga, konti lang kasi yung seats sa loob. Kumain kayo ng 2 to 5 p.m. Mag-IF na kayo. Mag-IF na kayo para sa Samtay. Isang beses pa lang kami nakakapag-Samtay, pero mga 3 p.m. kami nagpunta. Tapos parang nakaupo kami. O, diba walang tao? May tao pa rin, pero diba? So, si Chef George, siya ang owner and head chef ng, for me, one of the best tasting menus in Metro Manila. And even, feeling ko, level siya sa In Asia? Level siya sa Asia. Modan. Natry mo na, di ba, JP? Hindi pa. Kasi nga, hirap makakuha ng schedule. Yung Modan, guys, napakalapit lang kay JP. Super lapit. Sa kahabaan ng Cubao, magugulat ka na merong isang tasting menu na, I think, nasa na yata na 8,000 pesos per head. Pero, siya, parang elevated Japanese Asian. Sobrang sarap. Sobrang sarap niya. Hindi pa talaga. Tapos, limited lang din. Limited seats per seating. So, 5:30 p.m. and 8 p.m. Tapos, naglalabas sila ng slots every first week of the month yata. Tapos, usually, within minutes, sold out na. Sold out. Ganun yung kay... So, pero, nagtayo nga siya ng parang Thai casual dining sa Tomas Morato. Malapit lang. Ayun, okay. Yun yung una ko. Yun yung una ko, Polo Fried Chicken. Alam mo, dinadaya mo eh. Bakit? Eh, lahat, per restaurant may entry, number 1 entry, ganon? Hindi, yung entry ko yung Polo Fried Chicken na lang. Isang buo. Okay. Sige. O bakit? Paano ba na? Hindi, nagulat lang ako. Akala ko marami sa isang entry. Yung sa food mo in Thailand. Nagugulan ako sa mechanics, ha? So, nakapag-isip ka na ba? Sinabi ko naman sa'yo, ayaw ng long-term commitment. Nice! Let's go. Ay, nako! Sa Converge nga natin, wala tayong contact, tapos papakilapan mo ako niyan. Ganon. Babe, nabayaran mo na ba yung kuryente? Oo naman, babe. Yung internet? Oo nga pala. Wala na tayong monthly billing sa Converge. Yun naman pala so, tara! Paano kung ayoko na? Paano kung mahirapan tayo dito? Kailangan ko bang ibayad yung buhay ko para matigil lang to? Diba ang ganda? Ako naman, isang bagay na sana matry nyo at least once in your life ay skydiving in Dubai. Nakapag-skydiving ka na ba, JP? Hindi pa nakapag-Dubai. Layover pa lang. Pero ang na-try mo, anong na-try mo? Bungee jumping, na-try mo na? Sa Zambales. Bungee jumping pa rin. Pero ang sa akin, skydiving kasi, so na galing kang... Oo, ang ayoko kasi sa kaya ayoko ng roller coasters, kaya ayoko ng bungee jumping, ayoko ng anchors away. Kasi gusto ko, pag tatalon, yun na yun, isa na lang. Kasi pag bungee jumping, gano'n, mababounce ka pa, yung anchors away, yung daming beses, tas yung roller coaster, gano'n. At least yung skydiving, pag pag talon mo, yun na yun. Feeling ko dapat yun yung yun yung itry, yun yung pang 1,001 nilang itatry. Kasi, paano kapag hindi nag-work yung
Pag di nag-work yung parachute. Alam mo, isa yun sa mga favorite kong tanong pag sa mga ganyan, yung mga nyari sa Sagada, tatanungin ko yun. May namatay na po ba dito? Siyempre, isasagot nila, wala. Okay, in fairness, may nagsabi dati sa Sagada, may namatay na bago kami pumasok ng kuweba. May namatay na po, isa pong foreigner kasi nagpilit po siyang pumasok kahit po bumabagyo. Ayun, patay. Oh, work. Ayun. Gusto ko lang malaman para at least parang hindi ako yung first, diba? Ang hirap yung mga ganong diba? Nasa record ko yung first na. Diba sa Sagada, sa Sumaging Cave sa Sagada, dalawang ang tawag doon, path. Yung isa, yung simple lang na path, na hindi naman simple. Tapos yung isa, yung pang yung turista. Pang bida-bida. 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 Yung talagang pwede ka mamatay. Hindi naman, joke lang. Siyempre, safe naman yun. Ang sinabi lang talaga nung guide, kasi nga nagpilit nga yung foreigner, na sinabi na nga hindi pwedeng pumasok that day, kasi nga bumabagyo. So, yun. Alam mo ba, hindi pa nakakapag Sagada. Sumaging Cave! Sagada, hindi pa. Ito na, mag-book na ako, bye. Hindi pa nakakapagsagada. So, hindi mo pa nakikita yung Sea of Clouds sa Sagada? Hindi pa. Pero minsan naman dito sa Cubao meron. Oo, actually. Akit ka na lang sa rooftop niyo, nyo. Mabaho lang. Oo. Nung syempre nag-shoot yung sa Sagada, pwede ko na rin tong ilagay na. Pero side story lang to. Nung una ako nagpunta ng Sagada, sobrang sina ES yung kasama ko. Sabihin kasama ko. Basta anyway, nung una ako nagpunta doon nung napuntahan ko yung, naligaw pa kami, paakyat. Feeling ko ex-boyfriend mo yung kasama. Secret. Kunwari ka pa sina ES, ha? Hindi, may isa talaga na kasama ko sila ES. Parang second time yun. Nagbagyo kami, tapos diretso Sagada. Nung time na yon, kasi pwede kang sumakay ng top load ng jeep mula sa baba, paakyat ng bundok, kung saan mo makikita yung Sea of Clouds. Hindi kami nag-top load. Sa kayo? Kasi parang, nilakad namin yung bundok. Sabi kasi malapit lang. Katoy lang minutes. Sabi ng lokal sa baba. Tapos may pag-akit namin, naliligaw na kami. Hindi na namin alam. Kahit isang way lang naman siya. Papunta na kaming babalik na rin na namin yung t-shirt namin. Wala kayong mga nakitang mga mountaineers na parang patay na, tas wala! May nakita kaming white lady. Saan kayo napunta? Hindi ko rin alam. Feeling ko kaya ang haba. Pero anyway, pwede nyo kasing lakarin. Mountaineer pa kasi ako dati. After nun, ayoko na maglakad. UP Mountaineer naman pala. Pag-akyat ko, sobrang ganda ng Sea of Clouds. So, sinabi ko sa sarili ko, gagawa ako ng pelikula na i-feature ko tong Sea of Clouds. So, sobrang ganda niya. Cut 2, nagawa ang Alone Together. Ang ganda. Nang Never Not Love You. Anyway, yung na lang muna, skydiving. So, maraming venues to try skydiving. Tas nakadepende. So, kung pipili kayo ng lugar sa city kung saan kayo mag-skydiving, check nyo lagi kung ano yung view na makikita nyo. Kasi kung kunyari, dito lang sa Quezon City, makikita natin? Tomas Morato. Diba? Walang Pero meron ding mga skydiving na ang view ay nature, ganyan. Yung sa Dubai. Pero, yung Dubai, ang ganda ng view kasi yung, di ba, ang eksaherada ng mga, sa Dubai. Yung mga building. Yung ginagawa nila. Yung mga building. structures. Tapos, ano tawag doon? Malski. Anong tawag yun sa Dubai na parang spider? Palm Jumeirah daw. Ang view, yes, ang view ng skydiving sa Dubai ay Jumeirah Beach. Palm Jumeirah. Ano yun? Yung palm, yung ganon, yung mukha siyang, yung spider, sabi ko. Pero yung palm, papakita dito na editor natin. Go Wego, roll VTR. Pero yun, tapos, kaya ang ganda sa Dubai na mag-skydive. Tapos, ang presyo niya, so, tandem skydive, syempre. Hindi naman ikaw mag-isa lang. So, ibig sabihin ng tandem skydive, meron kang instructor,
Tapos, kasama kanyang tatalon. So, ang okay sa skydiving as opposed to bungee jumping ay yung pagtalon, wala sa'yo. Wala sa'yo. Kasi ka sa kanya naka-harness ka with the instructor. So, pagtalon niya, kasama ka, kahit ayaw mo. Ang bungee jumping kasi, di ba yun yung parang mape-pressure ka? Paano kung ayaw mo pa nga tumalon? Di ba? Parang dami na nakapila. Pero wait lang, di ba? Kuya, ang tagal kong inano yung bungee jumping, tapos gusto mo in 3 seconds tatalon ako. Gano'n ka katagal tumalon sa bungee? Mabilis, kasi brave. Wow! Vincent! Vincent ka! Hindi, pero meron na tayo trinay sa Cebu, canyoneering. Yung, kasi yung tatalon ka sa mga... From a canyon? Parang, canyon yung tawag kaya canyoneering. Tapos tatalon ka sa tubig. Pero di canyon. Oo. Sa Kawangis Falls. Kawasan pala, Kawangis. Kawasan. Kawasan Falls. Parang 15-meter yun na try namin. Tapos sobrang kitid nung pagtatalunan mo. Kasi yun talaga yung medyo natagalan ako. Talagang parang 1 minute ako nagdadasal. Uy, mabilis yun 1 minute. Pero kasi ang dami nakapila. Ayun na nga, mape-pressure ka nga. Yun yung ayoko din sa bungee jumping. So minsan, pwedeng hindi ka tumalon. Di ba? Pwedeng hindi ka tumalon sa bungee jumping. Sa skydive, so i-harness ka nila sa baba. Ang presyo ng skydive sa Dubai, ngayon tandem skydive with medical insurance na, with standard video and photo. So, ibig sabihin guys, yung nakikita nyo mga videos ng skydiving na merong video, yung ibig sabihin, meron talagang dedicated na mag-video for you. So, pag tumalon kayong dalawa ng katandem mo, may tatalon na isang mag-video and photo. So, okay lang na kahit parang solo flight ka, wala kang kasamang friends, ganyan. Oo, hindi ka talaga pwedeng mag-cellphone, iiwan nyo. So, ang presyo ngayon ng skydive sa Dubai with medical insurance, standard video and photos ay 2,199 dirhams or 33,600 pesos. Pero nung time na nagganon kami, parang 26,000 pa lang. So ngayon nagmahal na siya. Tapos pwede kang magpagawa sa kanila ng 1-minute Instagram highlight reel. Magdadagdag ka lang 150 dirhams. Sila tapos mag-e-edit? Sila mag-e-edit me. Toroy. As in meron ng square, merong pang reel. Tapos pwede ring mag-selfie na add-on. Feeling ko yun yung lalagyan kanila. Wala pang ganun. Tapos makikita yung makikita yung pagbagsak ng mukha mo. Tapos ganun ang mukha mo. Oo, di ba? Pagpapawaki na minsan, di ba, may binabagayan naman kasi yung waki. Di ba, di mo bet, di wag mo i-post. Ikaw lang makakakita, tsaka nanay mo. So, yun. Tapos, ang isang nalaman ko sa skydiving, meron siyang weight limit. Tapos iba sa babae, tapos iba sa lalaki. Yung weight parang limit. Insurance. Oo, tapos yun, tapos titimbangin ka talaga nila. Wala, nakakatakot. So, may mga ganun. Tapos sa iba't ibang mga sa iba't ibang city, sa iba't ibang mga groups, iba't iba yon yung weight limit. Weight max, parang gano'n, maximum weight. Hindi ko alam kung bakit. Fat shaming naman yan, Dubai. Oo nga, fat shaming. Grabe ko. Ang init na nga sa bansa ninyo, tapos nang fat shame pa kayo. Pero yun, so, yun talaga yung parang feeling ko, you should try at least once in your life, yung skydiving. Kasi, so ang feeling niya, so sa start, di okay ka na, happy ka, di ba? Excited ka kasi pinili mo talaga. Tapos, isipin mo, 32,000 yung binayad mo. So, papaharness ka. May interview yun sa start. Interviewin ka. What do you feel? Ganyan. Hi, I'm so excited. Ganyan. Cut to. Hindi nag-work yung parachute. Tapos tuturuan ka nila kung paano mag-land, ganun, kung anong gagawin. So, sabi kasi nila, parang pagtalon, dapat yung kamay nandito lang, ganyan, tapos tingin-tingin ka lang. Tapos sasabihin na sa'yo ng instructor kapag pwede mo na iganon yung kamay mo, ganyan, anong gagawin mo sa paa mo, ganyan. Turo nila sa'yo kapag nahihilo ka, sabihin mo lang sa guide mo, sa instructor, chu. So, very aral naman, tuturo naman nila. So, tapos sasakay ka sa parang, like a small plane, paakyat.
Yun na yung ano. Small plane? Yun na yung... Bakit saan? Bakit? Bakit sa ere? Hindi ko lang minibis ako eh. JP! Hindi to bungee jumping. So may plane. So, nandun kayo lahat. Siguro mga, 4, 5, 6. Sa lahat kayo may katandem. Nakasakay ka na sa kanya pagdating mo doon. So, interview pa rin, ganyan. Pero by the time mo lang sasalita. Magkadikit na kayo agad? Hindi pa naman na ano? Yes! Parang ang awkward nun. Ganun ba? Parang oo. Hindi ko na maalala. Tagal na 2019. Anyway, small detail lang. Tsaka mga pogi yung nila. Mga pogi yung instructor. Anyway, sa pag-akyat mo, doon na yung parang, alam mo yung paakit ng ng roller coaster. Yung parang, ba't ko ba ginawa to sa sarili ko? Bakit, ano bang naisip ko? May insurance ba ako? Sumweldo na ba ako? May last will na ba ako? Napatay ko ba yung aircon sa bahay? Natanggal ko ba sa saksak yung plancha? Ganyan. So, pagdating doon, as in, kasi makikita mo yung nyo yung taas nyo, kung gaano kayo kataas. Makikita mo kung gaano kayo kataas. So, ako, ang ko lang sa sarili, hindi ko na tinignan. Kasi nung pagtinignan ko kung gaano kami kataas, sobrang taas. Tapos, iniisip ko na lang, 26,000, o kunyari ngayon 32,000, non-refundable. Pero may ba yun? Pero parang kunwari, kailangan hindi cloudy, ganyan, para mag-skydive. Wala namang ganun. Sila na siguro magsasabi pag hindi pwede mag-skydive that day. Pag na-reach na yung tamang altitude, isa-isa na kayong tatalon. Well, sila nga yung tatalon for you. So, parang wala ka talagang choice. Once na nagbayad ka, yun na yun. Pwede mo naman syempreng sabihin na no. May mga gano'n na nagbaback out. Pero kasi yun nga, isipin mo na 32K. Punta ka ng Dubai, mahal kayo ng papunta ng Dubai. Hello. Totoo. Diba? Kapag init pa. Tapos, ano bang problema mo sa init? Pawisin kasi ko. Kaya meron akong Alam mo naman G-Sulay. makalimig dito. Kaya meron akong baon laging G-Sulay. So, yung pagdating doon, parang ready, gano'n. Tapos, magbebuelo pa siya ng 3, gano'n siya eh. 1. Tapos yun na. Pagtalon mo, isisigaw mo lahat. Yung pinaka masakit sa puso, yung parang ayoko nga yung gumagano. Yung first 30 seconds. Ay yung unang talon, first 3 seconds na talon, yung gaganon talaga yung heart mo. Tapos sobrang sakit sa heart. Tapos yung next nun, yung free fall na, yung wala kang parachute. Yung free fall na parang 1 minute. Yun yung sobrang ganda kasi parang yun yung skydiving, napapakita niya sa'yo how to fly. It's flying. Yung 1 minute na free fall. After nung 1 minute na yun. Natutot ka ba lumipad? Oh, may nakita nga ako mga hummingbird eh. Uy! Falling talaga, as in, how to fly. Flying siya, as in, walang parachute. Tapos, di ba sabi nga, dapat yung kamay nandito lang. Nawala lahat nung tinuro. Ganon ako ng ganon. Tapos ginaganon niya yung kamay ko. Tapos parang ako, KJ naman ito. Naisip ko, tinuro ako. Papakita ko yung video. Pero yun, dapat tapos... nagkahawa kayo ng kamay nung instructor. Uy! Wala ka na maiisip kasi sobrang ganda ng view. Sobrang ganda ng view sa Skydive Dubai. Tapos, makikita mo may nag-video sa'yo sa magaganon ka, ganyan, hi ka, ganyan. Pero, naka-concentrate ka na lang talaga sa pagtingin sa baba. Tapos, after 1 minute, may parachute na. Tapos, minsan kasi yung parachute, iikot-ikot, nahilo ako. Basta umikot-ikot ako, tapos parang sinasabi ko sa kanya, I'm getting dizzy. Kasi yung iba talaga nahimatay. Oh my God. Kasi nakakahilo na yung parachute. Nakakahilo na yung parachute part. Ang best part talaga, yung 1 minute na yun. If only for that 1 minute na free fall, na flying. As in, yun pala yung paglipad. Tapos wala, after nun, ka na. Tapos yun, pagbaba, tapos na yun. Tapos sabi ko sa sarili, hindi ko na siya ulitin. Buti hindi ka sumuka, no? May mga sumusuka daw, Tapos sobrang siguro, pagdating, minsan yung mga nag-sunbathing dun sa beach mo, parang, kasi
Pero yun. Parang nung nag-Boracay kami dati, yung, anong tawag doon? Yung lilipad yung parang nasa ere Paragliding? Paragliding. Parang yung before kami, may ate doon, parang sabi nung pagdating niya doon sa Pampang, sabi nung kuya, Ma'am, balita po namin, nagpakain daw kayo sa mga isda, ah. Oh my God! So, nasuka siya? Oo, habang nasa taas. Nasuka siya? Ayun. At least once in your life, i-try nyo yung skydiving. Sa best mo palang nagagawa. Try mo nagagawa. na, JP. Oo, hindi ko na ulitin. Magkano ulit? Magkano? 32K na siya ngayon. 32. Pero nung 2019... 26,000, 27, mga ganon. Tapos, parang, magbabayad ka kasi muna ng down payment. So, kasama namin si Dan tsaka si Ro. So, parang 50% babayaran mo doon. Tapos, kapag hindi ka nakapag-dive, skydive, wala na kasi yun non-refundable, pero transferable siya. So, yung binayad nilang 50% kasi hindi sila nakapag-skydive. Kami na lang yung nagbayad ni Rain. Ayun. So, nag-Morocco kami. From Morocco, pwede kayo makakuha kasi ng Sahara Desert na tour. Sa'yo nung experience. Hindi mainit. Sahara Desert. Alam mo yun yung equivalent sa akin. May napatay na po ba dito?